Si Dr. Toto Bacolcol, ang Executive Director po ng PBOX. Kasama na natin. Doc, magandang umaga po sa inyo. Good morning din po sa inyo. Ano bang nangyayari sa Kanlaon? Bakit may adjustment na naman ho doon sa ano to? Doc? Yes, sir. May adjustment ba doon sa ano natin? Sa ano tawag dito? Permanent danger zone? Oh, wala po. Wala po tayong adjustment. Yung permanent danger zone natin is 4 kilometers pa rin. Tsaka nananatili yung danger. Nananatiling disallowed ang mga tao. Ang anumang human yes, activity. Within the 4 kilometers yung permanent danger zone, since nasa alert level 3 tayo, in-extend natin yung danger zone to 6 kilometers. But the permanent danger zone is always 4 kilometers. Okay. So, pero hanggang saan po pwedeng pumasok ang tao? Beyond 6? Yes, beyond 6. Ano natin for now, since alert level 3, dapat walang tao sana inside the 6-kilometer danger zone. Bakit sana? Meron pa rin pala talaga. May makukulit. Well, nasa LGU kasi yung anong tawag doon, yung implementation. May mga times na hinayaan nila, may window period sila na pwede pumasok doon kasi nagpapala o yung taniman nila o yung sakahan, and then pinapalabas nila. So, yung LGU at saka OCD yung nag-i-impose niyan. But as far as we was concerned, walang tao yung 6-kilometer danger zone. Oh. But again, the implementation of our recommendation lies within the purview of the LGUs. Paano yun? How can we be assured na wala talagang tao doon within the 6, between Danger 4 and 6? Oo. Yun na nga, sir. Sila yung nagmumonitor. Sila yung they have to make sure na walang tao doon. And yun na nga, may mga instances na naglalagay sila ng window na hinahayaan lang pumasok, but at certain time, dapat nakaalis na doon. So sila pala yung nag-a-adjust, hindi pala PBOX, ano? Wala yan. Pagkatapos... Basically, ang PBOX recommendatory, but the implementation ay nasa LGU. Paano yan? Pagka may na-disgrasya doon, di ba? Sasabihin naman nila, hindi naman na... anytime po pwede puputok yung bulkan, eh. Diba? Yes, that's the reason. That's the reason why. Again, we say na dapat walang tao inside the 6-kilometer danger zone. Kasi anytime pwedeng magkaroon ng phreatic eruption, pwedeng magkaroon ng pyroclastic density current, and pwedeng umabot beyond the 4-kilometer permanent danger zone hanggang 6 kilometers. Wow. Ayan. So, yun ha. So, wala ho sa, hindi ho PBOX ang nag-adjust. Kung may mga adjustment man, may kagagawan siguro dyan ay mga LGU. Ano ha? Teka nga pala, may iba kami, Dr. Toto, napapabalita recently ang Taal Lake, hindi dahil doon sa pagputok ng bulkan. May mga itinapon daw doon na nawawalang sabungero. May naka-ano na ba talaga? May nakapag-dive na ba kung gaano kalalim yung Taal Lake? Mayroon kaming bathymetric survey dyan dati. Hindi ko lang ma-recall kung gaano kalalim, but we can provide you with the information kung gaano kalalim yan. Pero ano ito, ibig sabihin may mga, kasi sabi lang mga technical divers daw ang kailangan dyan. Nung bang sinukat yan, anong equipment lang ba? Tawag dito, unmanned vehicle ba yung ginamit natin? Nung nagsukat kami, may bathymetric, yung sonar. Sonar. Yung sound waves, sonar, yes, sonar. So, nire-reflect niya yung depth, tapos yung reflection, yung travel times and sound waves from the surface up to the bottom, and then yung pagbalik niya. So, may measure natin yan, and with that, we will be able to get the height, the depth of the lake. Oh, kasi nga, 'di ba, sabi nila technical diver, teka muna, kabisado ba nila kung gaano kalalim yung Taal Lake? Kasi malalim 'yan eh. Nakikita natin, akala natin mababa lang. Crater lang yung nakikita natin. Tip 'yan ng bulkan. 'Di ba, Director? Yes, that's right. Pero yung sa lake mismo, again, may mga surveys kami diyan ginawa previously, and makukuha natin yung depth using sonar. Gaano ba kalalim, more or less? Wala ko idea. Siguro I'll check muna kung gaano kalalim yung lake mismo. But I think it's more than, medyo malalim yan kasi as I can recall, may kasama din kaming namatay dyan, nagkaroon ng survey, and then biglang sumabog yung makina ng bangka.
And then tumalon siya. Oh. That was late 1990s. Tumalon siya and then nasabit yung hindi na siya nag-resurface. So nasabit yung paa niya yata sa may mga sa ilalim. So, Na-recover? mga fragment kumuha. Na-recover naman eventually yung may na-recover mga fragment siya. na So kung mga technical divers pala, pwede talagang Kaya lang, may liwanag ba doon sa ilalim? Ano yan? Lake yan eh. Depende kung gaano, kung masyadong malalim, hindi na makapag-penetrate yung light doon sa ilalim. Oo. Pero kung hindi naman masyadong malalim, pwede pang makapasok yung sunlight. Okay. Ayun. Anyway, sige, abangan na kasi sinasabi nila doon Doon daw itinapon dinala. masarap pala yung kaya pala masarap yung tawilis na Ikaw talaga, partner. Dami pa naman patagaytay ngayon. Doc, thank you. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat din po. Maraming salamat po. Dr. Toto Bacolcol ng PBOK.